Ang pagsamba sa mga demigods. Ang pagsamba sa mga demigods o diwata ay hindi hinihikayat dito dahil ang mga demigods tulad nila Brahma at Shiva ay kumakatawan lamang sa bahagi ng karangyaan ng kataas-taasang Panginoon. Bhagavad Gita 10.42. Ang demigods ng kayamanan si Lakshmi at ang lahat ng makapangyarihang mga demigods tulad ni Brahma, Shiva ay sumasamba kay Vishnu o kay Panginoong Krishna. Kaya sino pa ang maaaring mas makapangyarihan kaysa kay Panginoong Krishna upang matawag na tunay na kataas-taasang Supreme Lord? Ang Diyosa ng kayamanan na si Lakshmi G, Panginoong Brahma at Panginoong Shiva ay hindi makapangyarihan ng mag-isa. Sila ay makapangyarihan bilang mga pagpapalawak ng kataas-taasang Panginoon. At silang lahat ay abala sa makalangit na pagmamahal na paglilingkod sa Panginoon. Gayon din ang mga buhay na nilalang. Mula sa paliwanag ng Srimad Bhagavatam 1.18.21. Parehong ang mga buhay na nilalang at mga demigods ay nasa ilalim ng kalooban ng kataas-taasang persona ng Diyos. Wala ni isang dahon ng damo ang gumagalaw ng walang kalooban ng kataas-taasang persona ng Diyos. Karaniwan, ang mga taong nahihirapan at nasa material na mundo ay lumalapit sa mga demigods, gaya ng ipinapayo sa panitikang Vedic. Ang isang tao na may nais na partikular na bagay ay maaring sumamba sa demigods. Halimbawa, ang isang may sakit ay inirerekomendang sumamba sa Diyos ng araw. Ang isang taong naghahangad ng edukasyon ay maaring sumamba sa demigod ng karunungan, si Sarasvati. At ang isang taong nais ng magandang asawa ay maaring sumamba sa demigod na si Uma, ang asawa ni Panginoong Shiva. Sa ganitong paraan, may mga rekomendasyon ang mga sastra o banal na kasulatan ng Vedic para sa iba't ibang uri ng pagsamba sa iba't ibang demigods. At dahil lang sang buhay na nilalang ay nagnanais na magtamasa ng material na kaginhawahan, ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng matinding hangarin upang makamit ang pagpapalang iyon mula sa partikular na demigods. Kaya naman, matagumpay niyang natatanggap ang pagpapala. Ang tiyak na uri ng debosyon ng isang nilalang patungo sa demigods ay inaayos din ng kataas-taasang Panginoon. Ang mga demigods ay walang kakayahang magbigay ng ganitong pagkahilig sa mga nilalang. Ngunit dahil siya ang kataas-taasang Panginoon o Paramatma na nasa puso ng lahat ng nilalang, si Krishna ang nagbibigay ng udyok sa tao upang sumamba sa tiyak na demigods. Iniisip ng bawat isa na ang kanyang talino ay perpekto. Minsan ginagamit ng tao ang kanyang talino upang sambahin si Uma, ang asawa ni Panginoong Shiva, upang makakuha ng magandang asawa. Minsan naman, kapag nais ng isang tao na maging kasing talino ng Panginoong Brahma, ginagamit niya ang kanyang talino sa pagsamba sa Diyos ng karunungan. Minsan, nais ng isang tao na maging kasing yaman ni Panginoong Vishnu. Sinasamba niya si Lakshmi. Ang talino ay nararapat gamitin sa paglilingkod ng kataas-taasang persona ng Diyos. Sa sandaling gamitin ng tao ang kanyang talino sa ganitong paraan,
Ang diyosa ng kayamanan ay kusang nagiging paborable sa kanya. Ang Diyos ng kayamanan na si Lakshmi ay hindi kailanman na ihihiwalay sa kanyang asawa na si Panginoong Vishnu. Kaya naman, kapag sinamba ng isang tao si Vishnu, automatikong matatamo niya ang pabor ng diyosa ng kayamanan. Haribol. Napakaraming mga demigods upang sambahin sila ng isa-isa. Ngunit ang isang matalinong tao ay dedirekta sa pagsamba kay Krishna dahil sa kanya lamang nanggagaling ang lahat ng kapangyarihan ng mga demigods. Haribol.